Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Kasay abot na sama-sama para sa Republika. Kapayapaan may bigay na pag-asa. Bawat isa ay may tungkulin. Pangarap ng bansa ay ating abutin. Kaya't maunlad na Pilipinas, may pagkakaisa at malasakit na wagas. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Muli pong ating binubuksan ang ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ako po si Colonel Jerry Sumodio. Kasama po natin ang ating mga ipinagmamalaki at mga ginagalang na mga partners po sa ating programa, si Past President Ding Andal ng Rotary Club of Lipa South. Ding, magandang hapon. Mabuhay po, APAP Batangas. Si Chairman Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Magandang gabi po sa mga manonood, APAP Batangas po. At si Alvin, Alvin, matagal na nawala sa programa natin, Alvin. Okay, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga sumusubaybay sa APAP Batangas. Nandito naman po ulit tayo. At marami po tayong pag-usapan. Hingi po kami sa inyo ng tulong dahil sa ating ginagawang programang darating na programa sa ating probinsya. Thank you po. Thank you very much, Alvin. Mga kaibigan, ngayon po ay makasama po natin ang aking pong mga kasamahan sa Philippine Air Force. Galing po sila sa Air Education Training Command upang i-promote namin po sa inyo yung aming pong darating na malaking project. Napaka-meaningful po nito. Mamaya papaliwanag po ng ating kasama dito. Ang mga panauhin po natin ngayon ay si Major Sarina Manggubat
At ito mga instant celebrity ito ngayon. Dahil dito sa project ng Air Education Training Command, at siguro nakikita nyo na po ang isa po yan sa mga magiging actresses dito po sa play na gaganapin po sa March 8, si Staff Sergeant Annalisa Lucero. Yan po ay mga sundalo po natin yan, pero kita nyo naman, mga mukhang pang beauty contest po ang ating mga kasamaan po sa Air Force. And then, makasama din po natin si Lieutenant Marifel Tikman ng 740th Combat Group para sa kanilang announcement ng mga CMO projects, at ang partner po natin si Technical Sergeant Ruel Villaruel na nag-program po yan every Sunday ng 10 to 11 in the morning sa 99.9 DWGB FM. So pabati natin si Major Manggubat. Ara, magandang hapon sa iyo. Good afternoon, sir. Good afternoon po sa mga manunood ng Up Batangas. At si Ana. Ana, ito lang gamitin mo isang microphone na ito. At mahababa yan. Hello, sir. Magandang gabi po sa lahat at sa lahat ng manonood. Thank you. Alam mo si Ana, ay ano yan MC namin yan sa headquarters sa Air Force. Yan ang pag mayroong MC kinakailangan, ang nasa isip ng mga tao namin doon, si Annalisa. So, thank you very much. Kita mo naman ngayon, naka-costume na siya. Kasi, alam mo, meron tayong ipopromote. Kaya gano'n, kita mo naman. Yan mga kaibigan, ang dahilan kung bakit sila po ay nandito ngayon dahil po sa forthcoming na presentation ng Disney Tales for a Cause. Ito po ay project po ng Philippine Air Force at ng Rotary Club of Lipa South. So, please tell us something about this project, Ara. Sir, ito po pinakaunang proyekto po ng Air Education and Training Command na para po makapanood ang ating mga kababayan dito sa Batangas. Ito po ay isang theatrical presentation po ng Snow White and the Seven Dwarf, Princess and the Frog, and Beauty and the Beast. This will be shown dalawa po siyang beses. Isa po sa umaga na pangbata, dinisign po namin pangbata kasi ang mapapanood lang po nila yung mga presentations lang po na yon. Yung panggabi po para sa medyo mga hindi na bata. Mas bata pala, sir. Meron po tayong artista doon sa panggabi, si Miss Princess Velasco at saka si Mark Bautista. Ito po isang benefit show, kaya po inaanyayahan namin ang lahat na suportahan po kami sa aming proyekto para po ito sa youth and sports development ng mga taga Batangas. Okay, pwede bang bigyan mo kami ng kung ano yung magiging mukha nung presentation nung programa on March 8, yung sa umaga. Ano ang makikita ng ating mga tagapagsubaybay doon? And then, yung sa gabi, anong maaasahan nila na mga presentation doon? So yung pang-umaga nga po, sir, yung 3 pong theatrical presentations po yung makikita nila at mapapanood po ng mga bata. Tuloy-tuloy lang po yun, magra-run po yun ng mga 1 oras. Sa gabi po, ang difference lang po nun is meron po tayong artista in between intermission numbers. So, at saka po meron tayo kasing pasasalamatan natin yung mga sponsors natin, yung mga tumulong. So medyo mahaba po yung programa sa gabi. Magra-run po siya ng 2.5 hours. Sa umaga, 3 plays. Ano yung 3 plays, sir. Ano yung ipi-play doon? Mauuna po dyan yung sa amin po, Snow White and the Seven Dwarf. Okay. Followed by Princess and the Frog. And yung sa Sangli po ito. And then yung Beauty and the Beast from Basa Air Base. Okay, napakaganda pala nito. Ding, baka meron kayong mga itatanong. Sige, at tulungan natin na ipaliwanag itong programang ito para maintindihan ng ating mga tagapagsubaybay. And then, ang objective kasi nitong programang ito is
maipromote natin sa ating mga tagapagsubaybay ngayon na mayroon tayong programa na gaganapin, malaki ito, mayroong artista at saka very meaningful, mayroong mensahe na gustong ipahiwatig ito, at saka yung support na maitutulong natin doon sa mas malaking project ng Air Education Training Command. So, Ped? Yung upang programang ito ay mostly musical, at ang mga mag-aak ay kakanta sa Actually, sir, yung sa amin, sa Snow White, may kaunting kanta lang sa Snow White. But ako, bilang the queen, I'm the evil queen, more of acting po sa akin. So yung... thank you very much, sir. Sa kabila naman po, yung ibang kasama natin, yung sa Beauty and the Beast, more of us singing talaga sila, song and dance talaga yung ipapalabas nila. Pareho din po dun sa The Prince and the Frog. ano po mga age bracket ng mga bata ang target ng programang ito? Sa akin po, sir, kasi yung anak ko pong 5 years old, nanonood pa siya tuwing may practice kami. And she can basically understand kung ano po yung storya. Nagagrasp niya na po. So as young as 3 years old, I guess, pwede po yung aming play. Matutuwa po sila talaga doon. Kahit po yung mga high school na, sir, na medyo inclined sa arts, I guess ma-appreciate po nila ito. Sa po naman, sa second part ng program sa hapon, ganun din po kanta. Ganun pa rin po ang play namin. Kaya nga lang po pinahaba namin ng konti dahil binigyan namin ng konting magandang intermission, which is doon nga po sa pagpapalabas kay Miss Princess Velasco at saka kay Mark Bautista. So ito po yung mga high school, mostly high school students, yes, at saka mga parents most probably. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Oh. Actually, ganito. Nagkataong ang Rotary at saka ang Philippine Air Force ay tinupdate. Nagkakaroon kami ng pagkakataong magsanib puwersa para ang ating mga kabataan ay makinabang sa benepisyo na ito. Ngayon, kami naman bilang sa isang grupo ng tumutulong talaga sa community, willing naman kaming makipagtulungan talaga sa Philippine Air Force para ang ating mga kabataan ay magkaroon man ng magandang pagkakataon sa darating na bakasyon. Kasi ito, ginawa ito ng ating General Major General Dong Di Matatak na magkaroon ng ganitong programa at magkaroon ng benepisyo para at least man lang yung proceeds nito ay magamit sa magandang paraan na ang makikinabang ay ang mga youth ng Batangas. Like for example kasi ang magiging pakinabang dito lalong-lalo lang taga-Mataas sa Kahoy, taga-Lipa at lahat ng mga karatig bayan dito sa probinsya ng Batangas. Na mabuti naman at naitap natin ang Philippine Air Force sa ibang lugar na kagaya ng Basa at saka ang Sangli Point. Kasi meron silang mga play. So, mabuti nga at sila ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagbigay sa atin ng tulong para ang makinabang ay ang ating mga kabataan dito sa Batangas. Kaya naman kaming mga taga-Rotary Club of Lipa South, naitap nila na mag-handle ng financing obligations dito sa lahat ng kami ang mahawak ng finances nito para ang ating mga Philippine Air Force ay hindi na rin mahirapan sa pag-handle nito. Tulong-tulong para sa ating mga kabataan. At napakaganda ng ating purpose dito, which is ang ating si Major Ara ang makakapag-explain tungkol sa magiging pakinabang ng mga kabataan dito sa atin dito sa Batangas. Okay, Major Ara, please.
This coming summer po kasi, merong proyekto po ang aming commander na si General Di Matatak na yung 2 pong proyekto para po yun sa youth. Ito po yung PUF Smile Camp, yung PUF Summer Youth Leadership Camp, and then the Youth Olympics. Yan, sir. So yung libre po ito para doon sa mga bata for the camp po for ages 17 to 22 years old. At saka para po doon sa Olympics, Youth Olympics, ages 5 to 16 years old, sir. Ito po programa po nito that will run for 5 days. They will go a training na para po to enhance yung leadership skills ng mga bata. Tapos, ito po sir, 5 days for 9 weeks po gaganapin. So every week po sir, magkakaroon po ng at least 240 kids na mag-undergo ng training na to. So yan 5 days. Yes. 5 days, kada isang linggo, 240 youth ang makikinabang at i-house dito sa Fernando Air Base at magkakaroon sila ng extensive training programs for the leadership at saka kung ano-ano pang mga sports activities. So, 9 weeks na mangyayari yan. Okay. So, paano ang ating saan kinukuha ang pondo nito? So, yan po, isa po itong benefit show namin, ang paggagalingan ng funds na ito. Kasi nakikita nyo naman po medyo malaki yung funding. Just imagine po yung 240 kids in 5 days i-house ninyo. So, medyo malaki po yung requirement namin. Kaya po, napaka-timely nung aming play. Kasi ito pong play na to, ginaganap po tuwing December, tuwing PUF night. Meron po kaming competition between bases. Nagpapalabas po kami ng mga plays. So, ang nangyayari po, dahil po sa Yolanda, na napatigil po ang aming play, yung PUF night. Dahil nga po, malaki yung effort ng Philippine Air Force sa pagtulong doon sa mga biktima, sa mga survivors. So, medyo malaki na po yung naigastos namin doon sa play. So, naisip po ng aming commander na mas maganda i-divert siya into something na mapapakinabangan. So, yun nga po. Timely siya, sir. Thank you very much, Ara. Acknowledge ko lang, Ding, yung ating mga bagong dating. Sila Captain Tereso Badayos at Second Lieutenant Romeo Manuel Jr. ng Air Education Training Command. At mayroong text dito galing kay Manny Gusi, yung Alpha Phi Omega. Sinasabi niya rito na ang first Alpha Phi Omega Batangas camping will be on March 1. Bukas to, di ba, no? March 1 and 2. At, ngayon, mamayang gabi. Oo. At Kaloy, Mabilangan Farm, San Pedro, Santo Tomas, Batangas, near Padre Pio Shrine. Ang pwede niyo pong tawagan sa mga miyembro po ng Alpha Phi Omega ay 0933-1432623. So, itong si Kaloy Mabilangan ay miyembro din po ito ng Alpha Phi Omega na kapatid ito nung namatay na dating miyembro na NPA na nagbalik loob at pinatay ng ano. So ito po ay project po ng Alpha Phi Omega dito po sa Batangas. So Ding, welcome sa inyo. So nandito at kasama rin natin sina Captain Tereso Badayos. Ano naman pong inyong role dito sa ating Disney Tales? Sir, good afternoon. Minsan pa po, nagpapasalamat kami sa inyong invitation para ma-air yung aming show na darating nasa coming March 8 na po. Bali, actually po, ang involvement ko po dito is basically assistant po ako ni Major Manggubat sa pagsusupervise ng buong show ng Fernando Air Base. Ako na rin po yung tumayong assistant niya sa productions and when it comes to the production side ng activity. So
all covering sa umpisa hanggang sa huli ng buong show, kami po yung in charge. Hindi kasi ginawan po ng maraming committees, hindi na po kami yung sa may marketing and sa ways and means and other committees. Mas nag-focus lang kami sa production side po talaga ng show para mapaganda po lalo ito. So, ang executive producer ay si Major Ara Manggubat. Yes po. At ang ating ginagamit ay ang mga talent ng Philippine Air Force na nandiyan na yan. Opo. At ito ay original nga ay mayroon kayong paggagamitan. Subalit pag at the onset ng Ondoy ay naisip nitong ating si General Di Matatak na ang ating talent na ito na ready na, nandyan na, available na, ay gamitin naman para maitulong dito naman sa ating mga kababayan sapagkat tayo naman ay samantalang tumutulong din sa nabagyong Ondoy. Ngayon ay inisip ng ating AETC na dito sa atin sa Batangas ay ma-channel naman yung untapped pa na resources ng ating Philippine Air Force na nandyan, ang ating physical resources, ang ating infrastructure, ang ating brain power ng Philippine Air Force. Yes, at ang yun nga binabanggit ni Alvin kanina na mga training na gagawin ngayong summer ay siyang inaakalang paglalagyan nitong mga actually itong Disney Tales ay isang palabas na ginagamit ang talent ng Philippine Air Force ng kanilang mga artistic talent upang mag-generate ng fund at saka libangin ang ating mga kababayan at mag-generate din ng fund at maitulong doon pa sa youth development activities ng AETC para dito sa Batangas. Kaya kailangang ating tulungan. Ito pa rin ay pagkakataon na maipakita natin na ang Philippine Air Force ay hindi lamang ang pagbaril, kung hindi makikita natin ang napakasayang buhay ng ating mga magagaling na kawani ng ating sandatahang anong tawag doon? Sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasama ba dito ang talent ng Navy? Hindi naman, Philippine Air Force pa lang ang hukbong panghimpapawid. So ang gagawin dito sa March 8 ay kick off ng summer activities na ito for the development of the youth. At dito ay pagsasama-samahin natin, inaanyayahan natin ang ating mga estudyante at hindi lang mga estudyante kung hindi ang mga kabataan natin na nandiyan sa yung mga out of school youth na sa ating mga community na sumali at manood dito. Yung mga bata ay sa umaga, parehong sa Lasal ito, dito sa Lasal Gymnasium, Lasal Centrum. Sa umaga ng March 8, yun ang ating matinee. Yun ay pure talent ng ating Philippine Air Force. 3 palabas yun, 3 Disney Tales. And then yung pang-masa, yung pang-lahat, pang-pamilya, ay sa alas 7 ng gabi. Ilang oras ba tumatagal yung ating show? Yung pang-umaga, ilang oras po ba yun? Bali po ito, sir, mga 1 oras lang mahigit. Kasi tuloy-tuloy. Yung sa umaga, dire-diretso. Opo, sir. Yung panggabi po is 2.5 hours. Anong pagkakaiba noong sa umaga at saka noong panggabi? Ayun nga po, meron tayong artista sa gabi. So, meron po tayong participation ni Miss Princess Velasco at saka ni Mr. Mark Bautista. So, saan nakakabili ng ticket at magkano Ayun, ba ang ticket? Pwede po kayo makabili ng tickets as well as yung mga t-shirts. Papakita po lang namin. Maganda po yung aming mga shirts. They are available in 2 colors and 2 designs. Ayan po. Ayan. Bali po, sir, ang
ticket po namin sa umaga 150 lamang po. Free seating po ito. So, lahat po 150 lamang. Maganda pong makapanood yung mga bata. Sabi ko nga po, kahit sa hanggang high school, pwede po yung aming play. Kaya po inanyayahan po namin yung mga magulang as well as siguro po yung may mga schools na ipadala po ang kanilang mga estudyante at saka kanilang mga anak sa aming play. And then, sir, yung panggabi po namin, meron pong 3 ticket. That's 300 for the bleachers and then 500. And then we have 1,500 for the VIP. Plus, with t-shirt pong kasama yung 1,500. Yung 1,500, may Yes. libre ng ticket. Sana mayroon na rin libre yung 500. Ito po palang t-shirt namin worth 250 lamang po. Parang katulad lang nung yung sa ABS-CBN na ano nga ba yun? Tulong na tabang na shirt. Balita ko nga pala may mga artista dito, si Mark Bautista, si Princess Princess Velasco. Ano nga bang participation ng mga ito rito? Sila po yung mag-i-intermission number, sir. May Sila yung number kakanta. din sila. Opo. Sila So, yung in between our play po, sila po yung Sila pinaka-guest. perform. Yes, Oo. sila po mag-perform together with our artist. So siguro ano naman ang role ni Lieutenant Manuel? Magandang hapon po, sir. Sa mga manonood po, magandang hapon. Ako po yung gumaganap na prince po sa aming palabas na Snow White po. Uy, may song number din ba yan? Marami po. Pwede ba yung mag-sample? Doon lang po, March 8 na lang po. Walang teaser ha, walang teaser. Yes, sir, wala po. Oo, siguro yung ating teaser na video, ating idugtong na lang natin dito, bahala ng ating cameraman at technician natin dito, isama natin dito. Ano bang peculiarity ni Ana dito sa ano ba ang Evil Queen? Pagkaganda-ganda namang Evil Queen nito. Queen na lang. Yung po kasi talaga yung tawag dun sa palabas ng Snow White. Kasi si Evil Queen, inggit na inggit siya kay Snow White dahil siya yung pinakamaganda, siya yung maputi. Kaya nga, di ba po, alam niyo siguro yung mirror, mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Yan ang aking linya. So, dyan po, pero din moral story na matutunan na dapat hindi tayo masyadong naiinggit sa ating kapwa. Kasi yung inggit, nakakagawa po ng kasamaan. So, si Evil Queen, ganun po yung ginawa niya kay Snow White. Aware naman kayo dito na sadyang yung ating proceeds nito, kaya na tayo nag-i-invite ng hindi lang ini-invite natin dito yung mga manonood, ini-invite natin ang lahat ng ating mga kababayan para panoorin ito, tangkilikin ang talent ng ating Philippine Air Force. Ini-invite din natin yung mga corporate sponsors at mga individual sponsors sapagkat ang ang kaisipan nga dito ay pagtulong-tulungan natin ang proyekto na tumutulong na mag-develop ng ating mga kabataan, ay envision dito ng ating Air Education and Training Command na makapagbuo ng mga gamitin ng ating mga trainers, ang ating mga seminar halls diyan para sa kanilang mga leadership training, para doon sa kanilang sports development at community responsibility, mga sessions, team building ng mga kabataan ng iba't ibang barangay nitong ating lungsod. Hindi lang dito sa ating lungsod, kundi sa Mataas na Kahoy at saka iba't ibang munisipyo ng Batangas. Meron ka bang gustong ipagbilin sa ating mga kasama, Captain?
Once again, magandang hapon po. Inaanyayahan po namin ang lahat ng manonood. Kung maaari pong pumunta po kayo sa SM dahil may mga available pong tickets doon. Kung meron po kayong mga kilalang mga may hawak po ng mga tickets, paki-contact nyo lang po. Meron po kaming Facebook page na pangalan ay Disney Tales. So nandun po lahat ng detalye regarding kung sino po yung kukontakin yung mga tao na may hawak ng tickets. Basta ang pinaka-convenient po na ticketing outlet po namin ay nasa SM po, nasa ground floor lang po. Makikita nyo po dun yung mga Air Force personnel na aalalay po sa inyong mga kailangang mga inquiries regarding po sa parating na show namin sa March 8 po. Sa susunod na po na Sabado ito. Salamat po. May tanong ka ba, Marife? Lieutenant Tikman. Halos wala na rin po akong maitanong, pero parang kahit po ako parang gusto ko na rin po yatang manood nung ng Disney Tales for a Cause. Artista ka rin ba rito? Hindi po, mukha lang pong artista siguro, pero hindi po ako nakasali. Baka sa ano na lang po, updates na lang po siguro for ng 740th Combat Group yung ibibigay ko. Ito naman po mga bida naman po dito is mga galing po, mga personnel po natin from 740th Combat Group po, sir. So for mga activities po, CMO activities na isinagawa po ng 740th Combat Group itong nagdaang linggo po. Noong 24 February, First Lieutenant Alan Soriano, Philippine Air Force, and Second Lieutenant A2C Lacorte, Philippine Air Force, conducted film showing and symposium at Bayorbor National High School, Barangay Bayorbor, Mataas na Kahoy, Batangas. Initiated by Rotary Club of Mataas na Kahoy and the Mataas na Kahoy MPS. Noong naman pong 24 February, 4 na personnel po ng 742nd Combat Squadron sa pangunguna po ni 2nd Lieutenant Bautista, Philippine Air Force, ay nag-attend po sila ng coordination meeting regarding sa upcoming MedCup na ikakandak po sa 15 March 2014 sa Shell Admin Building, Tabangao, Batangas, City, Batangas. Noong naman pong 25 February, 9 na personnel din po ng 742nd Combat Squadron sa pangunguna po ni Master Sergeant Berber ay nag-proceed po sila sa Barangay Tinga, Itaas, Batangas City, Batangas at nag-participate po sila sa optometric mission na kasama po natin dito si Honorable June Berberabe, ang Vice Mayor po ng Batangas City, Batangas, and si Dr. Jovit Salonga. On 25 February, 9 personnel po, sa pangunguna po uli ni Master Sergeant Berber, same activity but they've rendered security assistance po dito sa ating optometric mission. No naman pong 27 February, 4 na personnel po ng aming grupo sa pangunguna po ni Sergeant Villanueva ang nag-provide po ng transportation assistance sa isang pasyente po natin mula sa Barangay San Marcelino, Taysan, Batangas para sa kanyang laboratory exam sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Tayuman, Manila. No naman pong 27 din po, sinamahan po natin yung 4 na pasyente naman po natin from Batangas for their check-up sa JRRMC din po. Noon pong 27 February, 9 na personnel po from 740th Combat Squadron sa pangunguna po ng aming Deputy Group Commander, Major Edmark G. Villarin, Philippine Air Force. Ang nagkandak po sila ng Human Rights, Troops, Information, and Education to the personnel of different combat squadrons ng aming grupo po. Naman pong 12 personnel po ng aming group sa pangunguna po ni First Lieutenant Soriano ang provide ng manpower assistance and security assistance and transportation assistance sa
Kasama po natin dito yung Golden Eagle Rescue Foundation and Preparedness in Disaster Response at Barangay Pinamukan, Batangas City, Batangas. Noong naman pong 28 February, 11 personnel po ng 742nd Combat Squadron sa pangunguna po ni Staff Sergeant Quirona, Philippine Air Force ang nag-participate po sa second monthly coastal cleanup along Batangas Bay coastline fronting Santa Rita and San Lorenzo power plants at Barangay Santa Rita Aplaya and Santa Clara, including Kabubulag River, initiated by First Gas po. On 28, 12 personnel po ulit sa panguna naman po ni First Lieutenant Soriano ang nag-conduct, kasama po yung nag-conduct ng optometric mission together with the Golden Eagle Rescue Foundation and Preparedness in Disaster Response at Barangay Pinamukan, Batangas City. Noong naman pong 28 February din po, ang 7 personnel po natin from 744th Combat Squadron sa pangunguna po ni Technical Sergeant Dagohoy, Philippine Air Force ang nag-participate sa bloodletting activity of the municipal Government of San Juan, Batangas. Ito po ay ginawa sa Municipal Covered Court, San Juan, Batangas. At ang theme po nito ay dugo na iaalay, pandugtong ng buhay. It was assisted by the Philippine National Red Cross Batangas Chapter and participated by different civilian entities of San Juan, Batangas and local government units employees. Yun po. Bale, dito po sa activity na to, ang mga tropa po natin ay nakapag-donate ng a total of 1,350 cc of blood po. Yan lang po. Para sa mga activities. Ay, congratulations sa 748. Talagang napakasipag ng 748. So ganyan po talaga yung ginagawa ng hindi lang sila trained para sa mahirap na labanan sa kagubatan o sa combat. Kung hindi nandiyan din ang kanilang personnel ay nakatutok din sa pagtulong sa ating mga kababayan. Samantalang hindi sila abala sa pakikipagdigma o pakikipaglaban, armed conflict, ay inaabala nila ang kanilang sarili para itulong sa ating mga kababayan at nang mailapit naman ang magkalapit-lapit naman tayong mga magkakababayan, yung mga nangangailangan ng tulong at saka itong nasa sa may kakayanan, may pamahalaan. Hinihingaan din ang tulong ng 748 ang mga korporasyon para makatulong doon sa ating mga kababayan. Kaugnay din nitong activity ito nitong ating Disney Tales ay mayroon tayong gagamitin nga dito sa Sports and Youth Development ng For Batangas. Mayroon pa rin itong kasamang Fernando Air Base Golf Club na ang kick-off ay sa March 7, 8, and 9. So yung mas pinaganda na Fernando Air Base Golf Club ay mayroong malaking tournament na gagawain. Ang proceeds ay just the same. Kamukha nitong Disney Tales ay nakaukol para sa gugulin doon sa youth and sports development dito sa atin sa Batangas. Kaya talagang atin pong tangkilikin para diyan sa ating mga golfers. At tayo po ay makipag-ugnay sa ating golf club. Pwede pong magbuo ng ito ang tawag dito Pub Inter-Club Golf Tournament. At pwede rin pong sumali ng individual. Pwede pong pumunta doon or makipag-alam lamang sa Fernando Air Base at sumali doon sa tournament na gagawin. Pwedeng mag-golf na muhat sa March 8, 7, and 9. Ito namang ating Disney Tales. Major, in preparation dito, ano pa ang inyong ginagawa para mas tangkilikin ito ng ating mga kababayan? Tayo ba'y lumalapit sa ating mga eskwelahan o sa ating anong mga ginagawa ng ating grupo? Meron po kaming committee na sadyang lumalakad po, pumupunta po kami sa mga schools. Syempre po kasi, although we already have tarpaulins installed sa
sa maraming parte po ng ating syudad. Marami pa rin pong hindi nakakaalam ng aming show. So pumupunta po yung aming C2 na si Colonel Villarreal sa mga eskwelahan po na para hikayatin nga po sila na padala yung kanilang mga estudyante sa aming show sa March 8. And then sir, ngayon po alam ko nandun po sila sa mga food establishments, sa Jollibee, sa yung mga pinadalhan po namin ng imbitasyon na para po mag-sponsor. At the same time po, mag-install po sana ng food booth doon po sa labas. Kasi sa dami po ng aming manunood, sigurado pong magugutom sa haba ng programa. 2.5 oras po. Medyo, pag may mga bata, talaga namang gusto niyan kumain ng kumain sa mga ganyang show. So, inaanyayahan po namin yung mga may food establishments. Baka po gusto niyo mag-sponsor at magtayo po ng booth doon po sa labas ng Lipa Centrum. De La Salle Lipa Centrum. Kanino makikipag-alam? Paano sila makokontak? Sir, pwede po niyong tawagan si Sir Alvin na ilalagay ko. Nandito na po siya. Si Sir Alvin po Castillo sa number 0922-808-1355. Ayan po. Makikita niyo rin po yan sa tarpaulin. So, ito kasi kung napapansin niyo kaya natin kasama dito si Alvin at saka ini-invite din natin si President Charlie Cuenca at si President-elect Jane Murillo. Sapagkat ito ay naka-joint project with the Rotary Club of Lipa South. At ang Philippine Air Force nga ay in-invite na makasama tayo dito, ang ating Rotary Club, para tulungan ang project na ito ng sports and youth development dito sa Batangas. Kaya diyan po ay pwede po tayong makipag-ulam kay Past President Alvin 0922-808-1355. Okay. In addition to that, alam mo, I am appealing to a lot of people, lalong-lalo na dito sa atin, sa lugar natin, na dapat gusto ko gawin na nating obligasyon na tayo ay tumulong sa proyektong ito. Sapagkat ang nakataya dito ay ang ating mga kinabukasan ng ating mga kabataan. Kasi hindi lang naman ang ating sarili, isipin natin, ang kabataan, this coming summer, which hopefully, na darating tayo sa ibang panahon ulit. But this coming summer, gusto nating mabigyan ng magandang proyekto ang ating mga kabataan dahil ilalayo natin sila sa mga... Kasi bakasyon Siyempre, yung ibang mga magulang hindi naman nakaka-afford na ang kanilang mga anak mabigyan ng magandang bakasyon. Bakasyon ngayon. See, it will start on April 1 hanggang May 30, which is talagang summer vacation. Yung iba walang mapupuntahan. Saan mapupunta yan? Yung mga ating kabataan. Well, in fact, dapat tayong mga tao na pwede natin silang tulungan, mabibigyan natin sila ng pagkakataon na makapag-participate. Makapag-participate dito sa ating mga proyektong ito. Dahil ang mga bata, mabibigyan natin ng leadership training. Meron diyang mini-Olympics. Imagine, yun na lang leadership training na kanilang i-house natin sila for 5 days sa Fernando Air Base. May mga magtuturo sa kanila kung paano natin sila mahuhubog sa tamang pamumuhay. Yun ang natin mabibigyan natin sila ng pagkakataon na mabigyan sila ng straightforward na ganito ang dapat mabuhay na isang tamang Pilipino. Yun lang naman yun Okay, thank you. Totoo yun, responsible citizenship at saka leadership, itong
iti-train sa mga bata, at ang magti-train dito ay mga ekspertong trainer. Yun ang mga trainer. Ang AETC po, yun ang Air Education and Training Command, at ito ang siyang trainer ng lahat ng personnel ng buong Philippine Air Force. At bukod dyan, kasamanding, bukod dyan, meron tayong hindi lang naman mga training lang yan eh. Meron tayong mga sports Olympic na tinatawag. So, mag-i-enjoy ang mga kabataan natin. Dahil yan ay involved din tayo sa sports. So, nakikita mo na ang ating mga kabataan na hindi naman maka-afford na ganun pala ang magandang dapat panuntunan sa isang sa paglaki natin, mabigyan tayo ng nabigyan natin sila ng tamang pamamaraan para maging isang straight na nabubuhay dito sa atin sa Pilipinas. Yung bang hindi na sila mapapunta sa ibang mga ilalayo natin sila sa hindi karapat-dapat na dapat nilang gawin. Yun lang. Itong ating beauty queen dito, ito si anong tawag dito? Staff Sergeant Lucero, na beautiful queen, beautiful evil queen. Ano bang masasabi mo dito? Ano pang ibig mong ipagbilin sa ating mga kababayan? Sir, in addition po dun sa binabanggit nyo sa ating Sports Olympic, kasi being former member of the Philippine team sa volleyball po, sa Air Force din, hindi na po ako naglalaro ngayon. So, kami po, nagtuturo kami sa mga military dependents. So, ngayon, meron opportunity po kami na pati po yung kabataan ng Batangas, matuturuan din namin. Pagkakaalam ko po dito, itatap ng Air Education and Training Command yung mga players natin from Villamor Air Base, kasi nagda-direct po tayo ng mga players different events. Meron tayong basketball, football, kung alam niyo po yung mga ASCALs. So, bibihira pa yung opportunity na yung mga magagaling na players natin, matuturuan po ang kabataan ng Batangas. Mga expert trainer. Yes, sila po ay member ng national teams natin. Okay, parang may dumating dito na isang kasama natin dito sa Batangas, ang aking kumpare, si Paring Mar Amparo. Paring Mar, magandang gabi. Magandang gabi rin, Paring Alvin. Hindi na ako kailangan magtanong pa. Ang kailangan ko ay tumulong o maghikayat sa ating mga mamamayan upang tulungan natin ang napakagandang proyekto ng Philippine Air Force at ng Rotary Club of Lipa South. Ito na ang pagkakataon sa ating bayan ng Lipa na merong tumutulong sa pamamagitan ng gobyerno ng Philippine Air Force at ng civic organization, Rotary Club of Lipa South. Panahon na po upang ating pagtulong-tulungan itong proyektong ito para may sakatuparan ng ating bayan ng Lipa o probinsya ng Batangas, at ito naman po ay kasali po ang probinsya ng Batangas upang pagtulong-tulungan natin ang proyektong ito na kahit na kaunting sentimo ay maitulong natin. Kung meron nga pong kaya na malaki, mas magaling, dahil ito ay isang pagmumulat sa ating mga kabataan upang ang larangan ng sports ay mapalawak o mapaganda dito sa ating probinsya, dahil ilang sports lang po ang ating laging nakikita. Nangunguna po yung basketball, pero yung pong mga ibang sports na dapat din nating ating pagtulong-tulungan o ating ilaruin ay hindi natin malaro dahil kulang tayo sa mga trainer, kulang tayo sa mga player. Ay ito po ang pagkakataon upang ating hasain ang ating nakabimbing talento o sa larangan ng sport sa pamamagitan ng paghikayat sa ating mga mamamayan, lalo-lalo na sa ating kabataan. At ito po
ang pangunahing magluluklok sa atin ng tagumpay. Salamat po. So, sa March 8, ano nga yan, di ba? Sa March 8? Sa March 8, ito, ating pong pagsama-samahan panoorin, Disney, ano yan? Ikaw na, Ding. So, sa March 8 po, diyan sa De La Salle Centrum, sa umaga po ay mayroon yan sa alas 9 ng umaga. Agahan na po natin para maginhawa yung pagpasok sa loob. Yan po ay show para sa mga bata at yan po ay 100 Major, magkano ngayon yung sa umaga? 150 po, yan ang ating matinee show. At sa gabi naman po ay yan, anyayahan natin ang ating mga bata at mga estudyante at saka mga out of school youth din po. Yun po naman sa gabi ay mayroong 300, mayroong 500 at mayroong 1,500. Masaya na po tayo dyan, may mga artista po tayo dyan, makakapag-date pa tayo, makakatulong pa po tayo sa ating youth and sports development. Siguro, kasamang Alvin, mayroon kang idadagdag? Okay. Actually, ang ating mga tickets ay available sa SM City Lipa at saka dito po sa Blue Sapphire. Kami po ay nandito sa in front of Gate 1 Fernando Air Base, sa main gate po. Nandito po ang Blue Sapphire na dito po natin ginaganap ang ating APAP Batangas normally. At saka sometimes nandoon po kami sa Zillion. Nakakahiyaan mo kay Parinding sabihin, baka hindi ko pinopromote yung kanyang lugar. So, yun po ang aming hiling po sa inyo. Sana po naman kayo tumulong sa amin. Tulungan po natin ang ating mga kabataan para magkaroon naman po sila ng fulfillment this coming summer. Ilang po. Si Chairman Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce. Sa ganda ng mga sinabi ninyo, sa mga simulain ng programang sa Disney Tales for a Cause, siguro pinakamagaling mag-apila tayo sa mga magulang. Kasi yung mga magulang maghihikayat doon sa mga anak nila na bumili ng ticket. At tayo yung mag-apila sa iba't ibang civic organization. Yung mga katulad ng yung amin, yung Batangas Chamber of Commerce, magsusupport. Bukod pa doon sa iba't ibang NGO dahil napakaganda ang simulaing ito. Pag ito'y sinuporta ng lahat, gaano karami ang kapasidad ng inyong ticket? Baka mamaya ma-sold out yan. Sir, meron pong capacity na 3,500 yung De La Salle Lipa Centrum. So, madami po kaming tickets na pwedeng ibenta. And para po dun sa hindi pa nakakakuha or wala po kayong time, and sa March 8 lang po kayo may pagkakataon pumunta, pwede pa rin po sa aming entrance bumili. Yan. If in case lang po, sir, hindi mapuno agad. Kung sakaling mag-click yan, meron bagang return engagement? Yun na nga po yung ating return engagement, sir. Yung ating PAF, Smile Camp, at saka yung Youth Olympics. Yeah. Actually, hindi na, lagi naman click ito eh. Ang kung nga alam ko nag-uunahan na sila ng pagbili ng ticket. Oo nga po, sir. Kasi alam mo, yung pangalan ko, sagad-sagad na yung aking telepono, puno-puno na kada minuto. lagi na lang, araw-araw kahit yata alas 10 na ng gabi, tumutunog pa rin, nagtatanong sila. So, yun lang po naman ang aking apila para sa ating mga magulang, sa lahat ng mga grupo, sa lahat ng ating mga kasama dito. Tulungan niyo po kami. Yun lang po naman po ang bumili po kayo ng ticket, manood po kayo. At yung inyo pong effort na yan, nakatulong na po kayo sa ating mga kabataan. Sir, may I just add, ano po? Kasi sa presyo po namin na 300, 500 at saka 1,500 that goes with a shirt, hindi na po mahirap na bilhin ito kasi kung nakapagsini nga po tayo ng worth 250 kung sa Maynila po, ano? Ito po, hindi ka lang basta mag-enjoy doon sa pinapanood mo, nakakatulong pa po kayo.
So at the same time, pwede pong maging recipient yung inyong mga anak doon sa sinasabi naming Puff Smile Camp at saka Youth Olympics. Kasi ang alam ko, ang darating dyan mga around 2,100 plus Yes. youth this coming summer. So baka naman yung inyong mga anak ay kasama na dyan. Kasi I think they are coordinating with the barangays, Yes, sir. with the barangay captains. Sa grassroots po, nandiyan na po ang ating mga pinaalam na po natin sa kanilang sa mga barangay captains na sila na po ang mamili ng mga bata para maka-attend or kasama this coming Smile Camp at saka ang mini Olympics natin dito sa Fernando Air Base, na yan po ay i-house natin dito sa Fernando Air Base. Kaya po yung mga batang yan, libre po yan. Libre. Kaya ang gagastusin po ay manggagaling pa po dito sa ating proyektong ito na ating Disney Tales. So, palagi na lang po akong nagsasabi na tulungan nyo kami at para naman ang ating mga kabataan ay makinabang. May dalagdag ka pa, Major? Sa akin lang po, kung hindi nyo natatanong, wala kasi tayong bata dito na pwede maging recipient ng ating Puff Smile Camp. Ano po? Pero natatandaan ko po before, nung bata-bata pa po ako, meron po dating nangyari na World Youth Day. Napakagandang experience po para doon sa mga sumali before. Na isipin nyo na lang po, hindi lang yung basta kaklase nyo o ka-schoolmate nyo yung makikilala nyo doon. At the same time, makakasalamuhan nyo with a lot of activities. Hindi lang po siya lecture, hindi lang po siya yung games. Meron po kaming team building exercises, mga activities po that could enhance their leadership skills. So, napakagandang, yun lang nga pong 5 days na hindi nyo kasama yung magulang ninyo sa loob ng inyong tahanan at kasama ninyo yung mga kapwa nyo, bata, napakagandang experience po para sa mga batang ito. I believe there's ibang may camping, di ba? May mga tent, bonfire. May mga bonfire. Yes, sir. So, Yes, sir. that will be a good experience for the kids during Yes, sir. this summer. So, mukhang mga bata natin, pag mapapanood tayo, pati mga magulang, may papag-isipan din sila na magiging excited sila dahil sa na ginagawa natin plano para sa ating mga kabataan. Actually, Alvin, sa ibang bansa, kasama na yan sa sports development ng mga schools. Kasi nakapanood ako noon sa TV, doon sa National Geographic, sa South Korea. Kasama na sa programa nila yan mga schools. Talaga meron silang camp, sama-sama yan. Pagkatapos yung pinaliliwanag ninyo, yun na yun. Kaya ito para sa sports development, palagay ko dapat ito nationwide Hindi nga. Kaso nga pare, ganito. Kaya naman kami nagre-raise ng funds para sa ating mga kabataan. Siyempre, hindi naman tayo kagaya sa ibang bansa na meron na talagang budget para sa mga kabataan na ganyang pagdating ng summer. So, tayo ngayon, ginagawa na natin ng paraan na magkaroon tayo ng ganyang activities. So, later on, siguro, pagka maganda na't nakikita nila ang programa na ganyan, ang government mismo ang mismong magbibigay sa atin ng pondo para magkaroon na sila ng regular na activities at saka budget para every summer. So ganun yan, nag-uumpisa yan. So we have to spearhead para ganun tayo So at least ang ating Major General Dong Di Matatak ang nag-spearhead nitong project na ito. So, sana naman ay maging successful. And I hope na ito talaga ay magiging, and I can see it right now, na magiging successful itong mga planong ito. So, maraming salamat sa inyong mga paliwanag. Ang ating nais na mangyari ay ipinagdidiin natin sa ating mga magulang, sa ating mga guro na isulong yung ating mga bata na
tulungan na manood nitong Disney Tales dito po sa Lasal. Mayroon po tayong pang-umaga, alas 9 ng umaga sa March 8. 150 lang po yon. Parang regalo natin sa mga bata na sila'y isang napakagandang show ay panoorin nila. Isang magandang experience po ito. Sa gabi naman ay yung mga kadalagahan at kabinataan at ang ating buong pamilya ay magsama-sama doon. At napakagandang experience po. At tayo ay sasamahan dito ng mga ABS-CBN talents po, mga artista natin. Mayroong intermission ito sina Mark Bautista, Princess Velasco. Sinasamahan po tayo dito ni Ma'am Jean Lopez. At ito ay para nga sa development ng ating mga kabataan dito sa Batangas. Ito po ay iregalo natin sa ating mga kabataan at yung magiging resulta po nito ay sa kanila pa rin natin ibabalik at maaaring sila ay kasama doon sa mapili na kasali dito sa youth camp. Doon sa mga summer youth camp na gagawin ito, sabi nga ni Past President Alvin, ay wala namang ibabayad ang magulang o ang mga kabataan sa training. Ito po ay ang sasalihan ng mga expert na trainers ng ating Philippine Air Force at napakagandang experience. Gagamitin ay ang facilities habang ito ay hindi ginagamit sa mga iba pa nilang training ay sinasamantala ng ating Air Education and Training Command na magamit naman sa development ng ating mga kabataan. Pagkakataon pong ito ay nais kong batiin ang JCI, ang JC's Junior Chamber International. Dito po sa atin sa Lipa, kahapon ay nagdao sila ng kanilang golf tournament diyan sa Summit Point at tunay po namang sa dami ng kanilang sponsor at saka sa participation ng ating mga players ay napakamatagumpay. Siguro okay. Meron din akong announcement. Okay. I would like to congratulate the Philippine Rotary Magazine, PRM. Kahapon ay ng golf tournament also. Ang second Philippine Rotary Open sa naginanap kahapon sa Clark Air Force Base doon sa Mimosa Holiday Inn. Sa Mimosa Golf Club, nandun ako, naglaro kami. And then sa susunod nga pala, this coming year, it was a very successful golf tournament yesterday. And to tell you, this next year, ang chairman naman ay ang ating past district governor Chito Recto of Rotary Club of Lipa South, ay siya ang mag-host ng Philippine Rotary Open. So, we are looking forward to it na magkaroon tayo ng magandang outcome. Salamat, Alvin. So, congratulations nga po sa JCs natin dito sa Lipa. At tayo ay inaasahan natin na susunod ng mga pagkakataon ay kasama na rin natin ang JCs dito sa ating mga panelists para tayo ay magkakaroon ng pagkakataon ng mga kabataang mga executives na ito na makipagpanayam sa ating mga officials ng ating community. Congratulations din kay Dr. Roy Gonzales at saka sa ating pong Lipa City Medical Society sapagkat sila ay kagabi ay yung kanilang last General Assembly for this year ay ginanap na. At siyempre, kinocongratulate natin itong si Dr. Myla Napisa na siya namang susunod na presidente ng Lipa City Medical Society. So, sa susunod pong mga pagkakataon ay atin uling makakapanayam itong ating mga espesyalista ng Lipa City Medical Society. Siguro po, parting words ng ating panauhin, ang Executive Director po ng Disney Tales, si Major Ara Manggubat. Muli po, inaanyayahan po namin ang lahat ng ating mga kababayan, mga Batanggenyo, at kahit po yung siguro yung mga kamag-anak ninyo na tingin nyo mahilig manood ng mga ganitong palabas, mag-i-enjoy po lahat kayo, hindi lang po yung ating mga anak, mga bata, pati yung matanda, pwede na rin. Inaanyayahan po namin kayo manood ng aming palabas, ang Disney Tales for a Cause. Yan po sa March 8
ngayon na pong darating na Sabado, meron po kaming dalawang slot, time slot that will be 9 in the morning ng Sabadong iyon para po ito sa mga bata, and 7 in the evening po ang aming sa gabi. Ayan po, sir. Pwede nyo, humihingi rin po kami ng tulong na bumili po kayo ng aming mga t-shirts. Napapagaganda po nito. Dalawa po siyang color, black and white shirts po. With 2 designs. Ayan po, sir. Ayan, pakita mo nga yung Ayan. ating Okay. By the way, yung pagka po kayo bumili sa SM ng ticket na ganyan, yan lang ang t-shirt, worth 250 po. Okay. Pagbili niyo po ng t-shirt na yan, pakita mo, please. Okay. Pagbili po ng t-shirt na yan, okay, magbabayad po kayo ng 250. Re-receivehan po kayo ng 200. At yung 50 pesos, meron po yung katabing box na yung 50 pesos po nun ay ihuhulog ninyo doon sa box na yon. At yun po ay pupunta sa Yolanda victims. Housing po ang pupuntahan para sa mga victims ng Yolanda. So please, kitang-kita po naman po ninyo, wala po kaming may lilihim sa inyo. Tumulong po kayo. Ayan, thank you. At ang atin po namang prime na talent, si Staff Sergeant Ana Lucero. Sa lahat po ng nanonood, kayo ay aming inimbitahan na manood ng Disney Tales. Ito po ay sa March 8 na, directed by Sir Ron from UP Los Baños. Kasama din po dyan yung Assistant Director si Direk Roger Basco and Miss Eileen Acorda. Siya po ang aming production manager. Please watch. Mag-enjoy po kayo. Makakatulong pa po kayo sa ating mga kabataan. Sa ngalan po ng aming mga kasama, mga kababayan, Up Batangas, mabuhay po kayo. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Kasay abot na sama-sama para sa Republika. Kapayapaan may bigay na pag-asa. Bawat isa ay may tungkulin. Pangarap ng bansa ay ating abutin.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Bayanihan, kaya natin to. Ang tugon sa ating mga pangarap, magkaisa para matupad kapayapaang matagal nang hinahangad. Bawat isa ay may tungkulin, pangarap ng bansa'y ating abutin. Sa mapayapa at maunlad na Pilipinas, may pagkakaisa at malasakit na wagas. Kaibigan, iwan ang sandata, makulay na kinabukas ay abot na. Sama-sama pa